So malinaw po na ito ay pag-de-escalate. Gusto ng ating gobyerno na hindi na lumala pa. Kaya nga hindi po rumisback tayo. Pwede naman tayong rumisback, pero may seryosong consequences yan, mga kababayan. And possibly, kaya hindi natin ito ginagawa kasi ayaw natin na lalong lumala. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabay-sabay na naman po na umatake yung mga pro-China. Iniinsulto yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. After ng Ayungin incident po, inanap yung ating Pangulo. Asa na niya? Bakit hindi nagsasalita? Pagkatapos, nagpa-press ko na niya yung Palasyo Malacanang, si Bersamin. Biglang lumambot yung mga payag ng Palasyo Malacanang. After na magkaroon ng injury sa ating mga tropa, may naputulan po ng hinglalaki. Sinugod yung ating mga Navy personnel. O ano na niya, bakit lumambot kayo? Hindi kasi ninyo naintindihan ang laban na to. Hindi po ito simpleng away ng ordinaryong tao po. Ito'y conflict ng isang bansa, ng dalawang bansa pala po. Hindi po pwedeng sugod ng sugod at hindi pwedeng pinapairal po yung emosyon dito. Yung galit, emosyon, dapat ginagamitan po ng isip. Tama po. Kung sa boxing po, pag in-observe po ninyo kahit po si Pacquiao, world champion, di ba? Hindi man po yung basta siging sugod ng sugod lang. Minsan kailangan sumasayaw-sayaw. Diba? Di ba gano'n ang boxing? Sumasayaw-sayaw tapos aatake ka ng suntok. Pag medyo yung suntok malalakas po, atras ng konti. Tama? Alam natin yung mismatch po tayo. Kung sa boxing, ang tawag nga po David and Goliath yung laban. Pero alam naman po ninyo mga kababayan na sabi ko nga, sa istorya ng David and Goliath pong laban, panalo si David kay Goliath. Tama po? Natiknikan po. So yun ang dapat pong ginagamit natin dito. Kasi nga higanti yung ating kalaban. Ito kasi mga kababayan yung mga balita ngayon, Malacanang downplays encounter at Ayungin. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, we can work with China niya. Philippines won't invoke MDT nor bring Ayungin incident to international body. Yung statement na yun ni Bersamin, binagbakan po ng mga anti-Marcos forces, ng mga DDS vloggers. Biglaan niyang lumambot. O sabi na niya ninyo, matatapang kayo. Gusto ninyong tumayo. Ipaglaban yung ating karapatan. Di ano dapat nating gawin? I-surrender na lang po. Bigla niya kayong cambio, atras. I-share ko po ito sa inyo. Sabi nga dito sa nabasa natin. Sa history po ng pakikipaglaban, war history. Yan po, retreat anya does not always mean defeat. Yan po, epic retreats from military history. O yung pag-atras mga kababayan sa laban, sa gira po, nangangahulugan ng karuwagan, hindi po yon. It is a tactical maneuvers po. Hindi pwede pong sa laban, sugod ka ng sugod. Kahit sa boxing po, umaatake. Pag-atake ba, atras muna, tapos sayaw-sayaw. Ganun po. Tingnan ninyo po yung laban ni Manny Pacquiao. Hindi pwedeng lahat ng suntok ng kalaban, sasalubungin mo. Di ba? Lalo kung mismatch. Ang kalaban natin dito, giant, a military superpower. So, dapat marunong tayong sumayaw-sayaw. Mga kababayan, huwag kang patatama ng frontal. Sa totoo lang, sabi nga po ni Jay Batumbakal, yung expert po, maritime expert, yung professor po sa
UP. Naghihintay lang po yung China na unahan natin para ma-justify nila ang paggamit ng full force. O huwag tayong pabibiktima sa ganun po. Lalo't hindi pa tayo handa masyado. Nag-modernize pa lang tayo ng ating defense. At pinoposisyon pa lang natin yung mga dapat iposisyon for a credible defense and a deterrence for a possible invasion. So, kailangan po marunong tayong sumayaw-sayaw. Di pwedeng sugod ng sugod. Pero hindi man po pwede dito na isurrender natin yung ating territory. Gamitan po yun ng utak, hindi po ng emosyon. Hindi pwede dito yung pikon. Kaya saluduhan natin yung ating mga officials. Magagaling sila. Yung ating Pangulo. Kasi sundalo yung ating Pangulo po. Kita ninyo, tahimik ngayon. Ang ibig sabihin nag-iisip siya. Ano ang susunod na mga hakbang? Meantime, may mga pronouncements na po ng condemnation. Yung ating mga authorities, yung DFA, alter ego naman po ng ating Pangulo, itong mga departments na to. So kung ano ang sinasabi nila, ibig sabihin may approval doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos habang siya as our Commander-in-Chief nag-iisip ng dapat na gawin. At hindi dapat na minamadali. Iniingatan po dapat, sabi nga ni Attorney J. Batumbakal sa interview ni Malo Mangahas. Tama ba? Para maintindihan ninyo, tingnan ninyo. Ibig bang sabihin, ito tumakas, siya ay duwag? Yung warrior na yon? Hindi po. Kumbaga, umatras muna siya sa laban. Isa po siyang military strategy. Taktika po siya. Yan sabi dyan, in war, retreats are not always about defeat. Sometimes they are a deliberate tactic niya to gain more defensible ground, consolidate forces, encircle an enemy, or lead them into an ambush. Sabi diyan, in other cases, a retreat can change the destiny of entire nations or contribute to the survival and growth of a new religion. Tama pa? So yun dapat maintindihan ng mga pro-China na hindi po mga kababayan magkamayaw ngayon sa pang-insulto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na niya makita. Nagmi-meeting po ng mga security officials niya para pag-usapan, pag-isipan ng mabuti kung ano yung mga susunod na gagawin. Hindi yung tulad ng ginawa po ni Mao Diggs nang makausap po si Jinping at binantaan, tiklop agad. Hindi ganun po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Master strategist po siya. Sundalo, wala mang ganung experience po at knowledge po si Mao Diggs, kundi yung kanyang kambugan at pagmumura. Di ba? Mga sundalo, walang ganung pag-ugali po. Ang mga sundalo po, professional kung gumalaw. So yun po ang dahilan kung bakit ganito yung statement ng Palasyo Malacanang. Sabi diyan, we can work with China niya. Philippine won't invoke MDT nor bring a Ayungin incident to international body. So itong statement na to ay de-escalation kasi nag-escalate na po. Ini-escalate mga kababayan ng China yung tension, yung aggression nila. So para hindi sumabog ang gira po, kasi di ba yun ang akusasyon ng mga anti-Marcos, gusto tayong kaladkarin sa gira, isubo sa gira, o mali kayo. O di ba? Kung gustong isubo sa gira po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating bansa, ipahamak ang mga Filipino, di sana rumisbak na tayo, di ba? I-invoke na sana natin itong Mutual Defense Treaty. Pero hindi man tayo. Mutual Defense Treaty po siya. For defense lang. At napakalinaw yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Shangri-La Forum na pag may namatayan niya, it is close to an act of war. That could be the red line na pwede na nating invoke mga kababayan yung Mutual Defense Treaty. Tama pa? But anyway, i-share ko muna po sa inyo itong balita dito. So sabi dyan, Executive Secretary Lucas Bersamin downplayed
the latest Ayungin Shoal incident where the China Coast Guard reportedly rammed, boarded, and used access to damage to Philippine Navy boats. Dali-dali siyang nagpa-press con kahapon. So sabi niya, ang ating bansa niya is willing to work with China and has no plans yet to bring the case before the higher international body. So malinaw po na ito ay pag de-escalate. Gusto ng ating gobyerno na hindi na lumala pa. Kaya nga hindi po rumisback tayo. Pwede naman tayong rumisback. Pero may seryosong consequences yan, mga kababayan. And possibly, kaya hindi natin ito ginagawa kasi ayaw natin na lalong lumala. Yun naman, wala man pong gustong magkagira po tayo at magpataya ng todo-todo at mauwi po ito sa World War III or nuclear exchange. Kasi di ba, ka-mutual defense treaty natin yung Amerika. So kailangan po pinag-iisipan itong mabuti. So dapat pa nga na tayo po ay magpasalamat tayo sa mga actions na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, marunong talaga siya. At hindi totoo yung mga akusasyon ninyo na mga DDS na gustong kaladkarin ng ating Pangulo sa gira yung ating bansa. Tama? Kaya kayo nagagalit kasi napapasinungalingan yung inyong mga akusasyon, yung inyong mga propaganda doon sa nausog rally. Lagi nyo nga sinasabi po ni Harry Roque. At saka yung si Mr. Sasot, sa mga post niya, mga kababayan sa social media, lahat ng mga DDS, ganun ang linya ng kanilang mga sinasabi, kinakaladkad tayo sa gira. Walang katotohanan po yan. Ito ang katotohanan po. Dini-escalate ng ating Pangulo ang tensyon despite ng nangyari po noong June 17. So sabi po ni Bersamin, hindi natin anya kinukonsider yung confrontation on June 17 as an armed attack which was stated sa Mutual Defense Treaty that obligates the United States to come to the Philippines aid para magpasaklolo tayo na. This was probably anya a misunderstanding or an incident. We're not yet ready to classify this as an armed attack. May nakita niya tayo na bolo, axe, nothing beyond that. Dinagdag pa niya that bringing the case anya before another international body is not yet in consideration because the Philippines is willing to work with China to resolve the dispute. Di ba malinaw po na wala man tayong intensyon na palalain ang problema o kaladkarin yung ating bansa sa gira. Wala pong ganon. Mahaba yung pasensya po natin. At sakto lang po ito. Tama lang yung mga aksyon ng ating gobyerno po. Hindi po ito pagpapakita ng karuwagan. Tama po? To retreat, sabi doon sa ating binasa, does not always mean defeat o sumusurrender ka na. Ang ibig sabihin lang po niyan, it is a tactical move to gain more defensive ground. Ganon. Ngayon, sabi rito, the National Maritime Council, which Bersamin heads, also recommended to President Marcos to give notice about the schedule of regular rotation and reprovision or RORI missions to the grounded BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. He stressed that the mission will continue despite China's latest provocative actions. Bakit niya Mr. Maravillas kailangang i-announce? Yun ang akusasyon kasi po ng China na hindi nila alam o di i-announce publicly. Kasi regular naman natin itong ginagawa at wala man tayong masamang intention po. Tama pa? So, tingnan natin na announce lahat ng ating mga gagawin. Kung may rason pa sila na sasabihin nila, itinatago natin yung ating operations. Ba't natin itatago ang operations na unang-una, ang lugar pong yan, atin po, nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. So hindi po nangangahulugan ito na humihingi tayo ng permiso sa kanila kasi in-announce natin. Hindi pa po ganon. He stressed that the missions will continue despite China's latest provocative actions. Ayan po yung mga Chinese. May mga dadaladalang itak
at palakol, pati kutsilyo po. Ito yung sabi po ni Batong Bakal, Philippines will always seek peaceful diplomatic solution na niya. Sabi niya, ang ating bansa niya has a mandate under the Constitution to renounce war as a means to national policy. Our first recourse will always be to seek a peaceful diplomatic solution. Kaya ganun po tayo ang mindset natin po, hindi pala away. Kahit po inaaway tayo, nakita mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit nga po yung pamilya ni Inday, pati si Inday, inaaway yung magpinsan. Pero po, hindi sila nagsasalita ng masasama. Pero yung mga Duterte po, lahat ng klaseng masasamang salita, sabi nga, lahat ng laman ng kitchen sink, itinapo na ng pamilya Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pati kay First Lady Lisa Marcos na hindi man nakaano sa kanila, saka si Martin Romualdez. Pero walang masasamang salita. Ang pinakang mabigat ng sinabi ni Mrs. Lisa Marcos, bad shot daw siya. Yung ating Pangulo naman po, kipit balikat lang at sinabi na kailangan ng anya siguro na magpa-check up siya para yung epekto ng fentanyl. Yun lang po, concern pa yung ating Pangulo sa kalagayan, kalusugan ng dating Pangulong Digong. Wala kang marinig na masasamang salita. Hindi po pala away. Pero tingnan ninyo, mga kababayan, yung mga DDS vloggers, ang mga linya ng kanilang propaganda, inaaway daw po, inaapi si Inday. Dapat nga po sana sinibak na siya. Hindi po, inintay na lang ng ating Pangulong Bongbong kahit wala siyang nagawang significant achievement sa nasacrifice pa nga yung kalagayan ng ating mga mag-aaral. As DepEd Secretary, hindi man po siya sinibak. Kusa na lang siyang umalis. Inintay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, hindi pala away, hindi vindictive po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din siya sa China. Bukas tayo sa diplomatic solution po. At yung dapat pong ginagawa natin talaga. So sabi po ni Batong Bakal, so that is why it is not easy for the Philippines to just simply react to every incident as if it is an act of war and warrants full-scale hostilities. And I think it is that in that context that we should now view developments over the past week, and particularly the statements issued by the government last night. Kumbaga kalma lang, carry lang, and we shall see how we are going to take the next step to ensure that we pursue our interest peacefully and avoid a full-scale or a worse rather than worse incidents in our country. Tama, kaya hindi basta-basta po nagpapalabas ng mga statements yung ating mga authorities. Alam nating inaapi tayo ng China. Ang aggressor po yung China. Binabaliktad nga nila tayo, hindi tayo gumaganti po. Ilang beses na tayong binomba ng water cannon, binangga. Ngayon, this the worst, mga kababayan, may naputulan na ng hinlalaki. Pero tingnan ninyo, hindi pa rin tayo gumaganti. Kasi ayaw nating lumala. Ngayon, sabi niya, on questions whether the Ayungin Shoal incident will be considered an act of war, Batong Bakal said that not every unlawful act of state is necessarily what we call a casus belli or an act of war and the start of hostilities between states. Considering there are rules to take into consideration. Paliwanag po niya, there are in international law, there are rules in jurisprudence on this issue, particularly in international humanitarian law in the laws of armed conflict. And in those rules or laws, incidents such as skirmishes, isolated skirmishes, no geographically isolated skirmishes may be considered as what legally might be classified as frontier incidents. These are not yet enough to be considered as an armed attack that warrants
the engagement in self-defense or the right of self-defense in collective self-defense, also under the UN Charter. And the intention here is to give space also for diplomatic resolution of the disputes between states which have the skirmishes. Although he clarified that the unlawful use niya of force against the Philippines, particularly against the Philippine troops in its sovereign vessel, is a major cause of concern, noting that it is a violation of the principles of United Nations Charter and international law. So makikita ninyo, ang China po ang may burden dito. So sila yung mali. Kasi tayo yung sinusulong natin po ay observance ng international law. Hindi yung dadali natin. Yun ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi niya doon. At kahit saan, doon sa sa Singapore, Shangri-La Forum, hindi niya pwede na dahil malaki, malakas, pwede nang gawin yung gusto niyang gawin kahit mali. Law-abiding po tayo. Huwag tayong tutulad sa kanila. Yung ginawa nila is barbaric, pero hindi pa rin po tayo gumaganti sa kanila. So sabi yan, however, the Philippines is still willing to work with China to resolve the said dispute, as stated by Executive Secretary Lucas Bersamin in a palace briefing. Bersamin said, the incident will not be elevated to a higher international body. That is not yet in consideration because I think this is a matter that can easily be resolved very soon by us. And if China wants to work with us, we can work with China, sabi po ni Bersamin. Kita ninyo mga kababayan, ulitin natin yung sinabi natin kanina, yung pag-retreat po does not always mean defeat or surrender. Sometimes, they are a deliberate tactic to gain more defensible ground, consolidate forces, encircle an enemy, or lead them into an ambush. Ganon po, dapat. Hindi yung sugod tayo ng sugod. Pinag-isipan dapat yung lahat nating mga galaw. And alam naman po ng China, yung nasa likod po natin, Amerika, Japan, Australia, the Allied Forces, European countries. Kaya hindi sila basta susugod, mga kababayan, ng basta-basta. Kasi alam nila yung magiging consequences niyan, World War III. Kung ready na sila sa World War III, o di pwedeng gawin na nila. Pero I think hindi nila gagawin. Kasi nga po, tingnan ninyo po, mga kababayan, yung mismong considered nilang province, yung Taiwan, hanggang ngayon po, lahat lang warning, hindi man po lumulusok. Sige lang ikot-ikot na mga warplanes nila at mga barkong pandigma, ready man po mag-defend yung Taiwan. Makikipagpatayan man po sa kanila yung mga Taiwanese. So kung yung Taiwan pong maliit na bansa, hindi nila kayang lusubin ngayon, tayo pa kaya na we have our EDCA sites and we have our Mutual Defense Treaty with America? Yes, sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala, do not be troubled, fear not. Intimidation man lang po yung ginagamit ng Chinang taktika. The same art of war, mga kababayan, yung ina-apply po sa atin. Gusto tayong sindakin. Hindi man po tayo magpapasindak. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Filipinos anya, do not yield. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.